Sa harap ng daan-daang bisita, inilabas ni Gabriel ang sing-sing hindi para sa akin kundi para kay Bianca. Si Elisa ay isa lamang kusinera na nagpanggap na asawa ko, aniya, habang ang buong mundo ko ay gumuho sa isang iglap. Nanigas ang aking mga paa sa gitna ng ballroom. Ang suot kong bestida, ang pinakamahal na damit na nabili ko mula sa ipon ko sa loob ng 3 taon, ay tila naging basahan sa paningin ng mga taong nakatingin sa akin. Kanina lang ang puso ko ay puno ng excitement. Akala ko ang gabi na ito ang magsisilbing gantimpala sa 7 taon kong pagtitiis sa kusina ng mga Villarreal, sa pag-aalaga sa masungit na biyenan, at sa pagtitipid para lamang maisalba ang kumpanya ni Gabriel mula sa pagkalugi. Elisa, lumabas ka na. Huwag mo nang dagdagan ang kahihiyan ng pamilya namin. Bulong ng isang pamilyar na boses sa likuran ko. Humarap ako at nakita ko si Mrs. Villarreal, ang matandang babaeng pinagsilbihan ko ng gamot tuwing hating gabi, ang babaeng pinag-initan ko ng sabaw, kahit pagod ako, ay nakatingin sa akin ngayon na parang isang dumi na dapat walisin. Gabriel, sabihin mo sa kanila na hindi totoo yan. Naninginig ang boses kong pakiusap habang ang mga camera ay nakatutok na sa amin. Nasaan ang marriage contract natin? Di ba sinabi mo ngayong gabi ipapakilala mo na ako sa board of directors? Mumisi si Bianca, ang babaeng nasa tabi ni Gabriel, ang mismong finance director na pilit kong iniintindi noong mga panahong sinasabi ni Gabriel na trabaho lang ang lahat. Hawak ni Bianca ang kamay ni Gabriel ng mahigpit. Elisa, let's be realistic. You were just a convenience, a live-in help who mistakenly thought she was a wife. Biglang lumapit ang MC at iniabot ang mikropono kay Mrs. Villarreal. Kinuha niya ito at tiningnan ako ng may halong pagkamuhi. Mula sa kanyang pitaka, inilabas niya ang isang dokumento at inihagis ito sa sahig sa paanan ko. Ito ang records mula sa civil registry, deklarasyon ni Mrs. Villarreal sa harap ng lahat. Walang Elisa Navarro na kasal kay Gabriel Villarreal. Ang mga dokumentong hawak mo ay peke at ang pagpapanggap mo ay isang krimen. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay napalitan ng mga bulungan. Nakita ko ang mukha ni Gabriel, ang lalaking minahal ko ng higit pa sa sarili ko, na umiwas ng tingin. Hindi siya nagtanggol, hindi siya tumutol, mas pinili niyang hayaan ang lahat ng ito kaysa mawala ang prestihiyo niya. Guard, tawag ni Bianca. Alabas ang babaeng ito, she's trespassing. 2 gwardiya ang humawak sa magkabilang braso ko. Habang kinaladkad nila ako, palabas tumingin ako kay Gabriel sa huling pagkakataon. Umaasa ako na kahit katiting na pagdadalawang isip ay makikita ko sa mga mata niya. Pero wala. Tiningnan lang niya ako ng blanco bago niya hinalikan si Bianca sa no. Nang marating ko ang labas ng hotel, bumuhos ang malakas na ulan. Basang-basa na ako kasabay ng pagdurugo ng puso ko. Hindi lang basta pagtataboy ito, ninakawan nila ako ng dignidad, ninakawan nila ako ng 7 taon ng buhay ko. Habang nakatayo ako sa ilalim ng ulan, may napansin akong isang lalaking nakasuot ng itim na suit, nakatayo sa gilid ng isang luxury car. Nilapitan niya ako at iniabot ang isang itim na payong. Miss Navarro, hindi pa tapos ang laban. Malamig niyang sabi. Ang kasal ninyo ay hindi peke. Ito ay ninakaw. At ako ang nareto para tulungan kang bawiin ang lahat ng kinuha nila sa iyo. Sino ang lalaking ito at paano niya alam ang tungkol sa kasal namin na pati ang gobyerno ay nag-aakalang hindi nangyari? Hindi ako nakasagot agad. Ang malamig na ulan ay humahalo sa mainit na luha sa aking mga pisngi. Tiningnan ko ang lalaking may hawak ng payong, ang kanyang mga mata ay seryoso, walang bahid ng pagbibiro o pangunutya. Sino ka? Tanong ko halos pabulong. Rafael Dizon, abogado ng yumaong Don Alejandro Villarreal, sagot niya. Nanlaki ang mata ko. Don Alejandro ang ama ni Gabriel na pumanaw noong nakaraang taon. Siya ang tanging taong tumuring sa akin na parang tunay na anak. Ang tanging taong hindi tumingin sa aking katayuan sa buhay. Sumakay ka? Utos ni Rafael. Hindi ligtas dito.
Alam kong binura na nila ang access mo sa lahat ng bank accounts mo habang nasa loob ka ng ballroom. Tama siya. Sinubukan kong tawagan ang online banking ko gamit ang aking phone pero access denied ang lumalabas. Ramdam ko ang paghigpit ng dibdib ko. Hindi lang nila ako itinaboy, ginawa nila akong pulubi sa isang iglap. Sa loob ng sasakyan, nakita ko ang sarili ko sa salamin, ang gulo ng buhok, ang basang bestida, ang mukhang walang bakas ng pagiging Mrs. Villarreal na ipinagmalaki ko noon. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ko habang nakatingin sa labas ng bintana. Dadaan kami sa mga kalsadang saksi sa pagtatrabaho ko. Mula sa Tondo hanggang sa mga opisina ng Villarreal Hotel. Dahil alam ng Don ang gagawin nila. Sagot ni Rafael habang nagmamaneho. Bago siya pumanaw, nag-iwan siya ng isang instruksyon. Sabi niya, darating ang oras na susubukan kang burahin ng pamilyang ito. At ang tanging paraan para manatili ka sa mundo nila ay ang hawakan ng susi na sila mismo ang nagtatago. Kinuha ni Rafael ang isang envelope mula sa dashboard at inabot ito sa akin. Basahin mo. Binuksan ko ito ng nanginghinig. Isa itong kopya ng birth certificate at isang record ng simbahan sa Batangas. Ang simbahan kung saan kami nagpakasal ni Gabriel. Pero may nakatatak na cancelled sa ibabaw ng pangalan ko na nilagdaan ng isang opisyal ng munisipyo. Ang biyenan mo, si Mrs. Villarreal ang nagbayad para burahin ang record mo, paliwanag ni Rafael. Ginawa nila yon noong mga panahong abala ka sa pag-aalaga sa kanya sa ospital. Akala nila ay hindi ko malalaman dahil abogado ako ng kumpanya, hindi ng pamilya. Isang matinding galit ang uminit sa aking sistema. Ang pagtataksil ni Gabriel ay masakit, pero ang pagtataksil ng taong itinuring kong ikalawang ina ay isang sumpa. 7 taon. 7 taon kong tiniis ang lahat para sa pamilyang ito. Ano ang gusto mong gawin natin, Elisa? Tanong ni Rafael nang huminto kami sa isang tahimik na bahagi ng daan. Tumingin ako sa sarili kong mga kamay. Dito sa mga kamay na ito nagmula ang pag-unlad ng Villarreal. Dito nagmula ang mga ideya kung paano palalakasin ang catering business nila. Kung kaya ko silang itayo, kaya ko rin silang gumuho. Gusto kong malaman ng mundo ang totoo, sagot ko na may diin. Hindi dahil gusto ko pang balikan si Gabriel. Gusto ko silang makita na nawawalan ng lahat ang yaman ng danggal at ang kapangyarihan na ginamit nila para apihin ako. Mabuti, nigiti ni Rafael. Dahil sa loob ng envelope na yan may isang liham mula kay Don Aldo, hindi lang ito basta tungkol sa kasal mo. Ito ay tungkol sa tunay na dahilan kung bakit kailangan kanilang alisin. Pinuksan ko ang huling pahina ng dokumento. Isang kasunduan sa pagmamayari ng 40% ng shares ng Villarreal Corporation. Ang shares na dapat ay mapupunta sa akin bilang asawa ni Gabriel. Sila ang may hawak ng kumpanya, pero ikaw ang may hawak ng trono, sabi ni Rafael. Handa ka na bang bumalik sa Tondo at magsimula ng gera? Tumingin ako sa malayo. Ang Tondo. Ang lugar na ikinahiya ni Gabriel, ang lugar kung saan ako nanggaling. Hinding-hindi na ako magtatago, Rafael. Sa Tondo tayo magsisimula. Pagbaba ko ng sasakyan sa tapat ng aming lumang bahay, sinalubong ako ng mga kapitbahay na nakatingin sa akin ng may pangungutya. Oh, akala ko ba Mrs. Villarreal ka na? Sigaw ng isa. Bakit ka bumalik sa basurahan? Hindi ako lumaban. Hindi ako sumagot. Pumasok ako sa bahay, nilok ang pinto, at sa loob huminga ako ng malalim. Ang pagiging mabait na Elisa ay namatay na sa loob ng ballroom kanina. Ang natitira na lang ay ang Elisa na hindi na magpapakain sa mga buwaya. Ang unang gabi ko sa Tondo ay hindi dumaan ng mapayapa. Hindi ako nakatulog. Ang bawat kaluskos sa labas ng aking maliit na kwarto ay nagpapaalala sa akin ng marangyang buhay na ninakaw sa akin at ang pagtataksil na pilit kong nilulunok. Kinaumagahan maaga akong lumabas. Kailangan kong maghanap ng trabaho. Ang ipon ko sa sarili kong account ay blanko na at ang tanging natitira sa akin ay ang mga damit na suot ko noong gabing yon
at ang mga dokumentong ibinigay ni Rafael. Elisa, ano't bumalik ka? Isang boses ang tumawag sa akin mula sa sari-sari store sa kanto. Si Aling Nena, ang kapitbahay namin na dati kong pinadalhan ng tulong noong nasa Villarreal pa ako. Nagkaroon lang ng problema, Aling Nena. Sagot ko nang may pilit na ngiti. Problema balita sa TV, nag-skandal ka raw sa hotel pinahiya mo raw ang asawa mong CEO. Aniya habang nagwawalis ng kalsada. Sabi ng mga tao rito, nangagarap ka raw ng gising, buti nga sa'yo nataahan ka na sa pwesto mo. Napapikit ako, ang sakit. Ang mga taong tinulungan ko noon, sila pa ang unang bumabato ng mapapait na salita ngayon. Ito ang hiya na dala ng pagiging mahirap. Kapag mahirap ka at nagtagumpay, impostor ka. Kapag bumagsak ka, deserve mo. Habang naglalakad ako patungo sa isang maliit na karinderya na naghahanap ng helper, nakita ko ang isang pamilyar na itim na sasakyan na nakaparada sa malayo. Bumaba si Rafael. Salamat sa pagpunta, pati ko nang makalapit siya. May nahanap akong isa pang saksi, panimula niya nang walang paligoy-ligoy. Yung clerk sa munisipyo na nag-process ng pagbura sa marriage record mo. Sabi niya, binayaran siya ng malaking halaga, pero may hawak siyang resibo ng bank transfer. Sino ang nagpadala ng pera? Tanong ko. Si Mrs. Villarreal. Pero ang nakapagtataka, ang pera ay galing sa account na nakapangalan sa Villarreal Foundation. Ang foundation na pinatatakbo ni Bianca, sagot ni Rafael. Napatigil ako sa paglalakad. Ang foundation na binuo para sa pagtulong sa mga mahihirap ay ginamit para linisin ang pangalan ng pamilyang Villarreal sa pamamagitan ng pagbuura sa karapatan ko bilang asawa napakabaho. Rafael, kailangan natin makuha ang bank statement na yan. Kung mapapatunayan natin na ginamit ang pera ng foundation para sa pansariling interes, malaking kaso ito, sabi ko. Mag-ingat ka, Elisa. Alam kong sinusubaybayan ka na nila. Nakita ko ang isang tauhan ni Bianca sa labas ng apartment mo kaninang umaga, babala niya. Paghiwalay namin ni Rafael, dumretso ako sa karinderya. Pwede po bang mag-apply? Tanong ko sa may-ari. Elisa, ikaw ba yan? Gulat na tanong ni Mang Tony ang may-ari. Sige, kailangan ko ng katulong sa kusina, pero wag kang mag-expect ng malaki. Mahirap lang kami rito. Ayos lang po, Mang Tony, kahit ano basta marangal, sagot ko. Habang naghihiwa ako ng mga sangkap sa kusina, nakita ko sa telebisyon na nakabukas sa harap ng tindahan ang mukha ni Gabriel. Isang interview. We are announcing a new merger with Serrano Holdings. Masaya ang pahayag ni Gabriel habang nakayakap kay Bianca. This is a new chapter for Villarreal Corp. Wala na kaming kinikilalang sagabal sa aming tagumpay. Sagabal. Iyan lang ba ako para sa kanya? Ang 7 taon na nagpakahirap ako sa kusina, ang 7 taon na inuna ko ang kumpanya nila. Kesa sa sarili kong pamilya, sagabal lang ang tingin niya sa akin, habang naghihiwa aksidenteng nahiwa ng kutsil, ang daliri ko. Tumulo ang dugo sa sahig. Pinanood ko ang pagpatak nito. Ang sakit ay wala sa sugat sa daliri ko. Ang sakit ay nasa katotohanang hanggang ngayon ang mga Villarreal ay nakangiti pa rin habang ang buhay ko ay winasak nila. Biglang pumasok si Mang Tony sa kusina. Elisa, may naghahanap sa iyo sa labas. Isang babae, mukhang mayaman. Paglabas ko, nakita ko si Bianca. Nakasuot ng designer sunglasses, nakatingin sa akin ng may pangungutya. Looking good in your apron, Elisa. Pag-uumpisa niya. Akala ko ba matalino ka? Bakit ka nagtatago sa isang karinderya? Ano ang kailangan mo, Bianca? Matigas kong tanong. Inilabas niya ang isang makapal na sobre. Layuan mo si Rafael. Layuan mo ang mga Villarreal. Ito ang bayad mo sa 7 taon na pagpapanggap mo. Pera ito na higit pa sa kikitain mo sa karinderyang ito sa loob ng 10 taon. Tiningnan ko ang sobre. Inilagay niya ito sa ibabaw ng maruming mesa. Isipin mo, Elisa, ito ang chance mo na makaalis sa tondo. Huwag mo nang hintayin na ipahiya ka namin ng mas malala pa sa harap ng lahat. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon hindi ako yumuko.
Itago mo ang pera mo, Bianca, sagot ko. Dahil ang perang yan ay hindi pambayad sa katahimikan ko. Yan ang magiging ebidensya na gagamitin ko para ipakulong kayong dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Bianca sa gulat. Hindi niya inaasahan na lalaban ang kusinera. Umalis si Bianca nang may bakas ng pagkainis sa kanyang mukha. Bago siya sumakay sa kanyang luxury car, binigyan niya ako ng isang tingin na puno ng banta. Isang tingin na nagsasabing hindi niya palalampasin ang pagtangi ko. Hindi ako natinag. Pagbalik ko sa loob ng karinder, ang aking mga kamay ay bahagyang manginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline. Anong nangyari, Elisa? Sino yun? Tanong ni Mang Tony habang naglilinis ng mga plato. Isang taong nakalimot kung saan siya galing, Mang Tony? Sagot ko habang naghuhugas ng mga pinagkainan. Habang nagtatrabaho, naramdaman ko ang bigat ng tensyon. Sa tondo ang balita ay mabilis kumalat. Ang mga kapitbahay na dati ay tinitignan ako ng may pagdududa na yon ay bumubulong-gulong na sa paligid. May mga taong humahanga sa tapang ko pero mas marami ang natatakot na madamay sa gulo. Pagdating ng hapon, dumating si Rafael sa karinderya. Hindi na siya nakasuot ng suit. Naka-polo shirt na lang siya, sinusubukang makibagay sa paligid. Nalaman na ni Gabriel ang tungkol sa pagpunta ni Bianca rito? Bulong ni Rafael habang nag-o-order ng pansit. Galit siya. Pero higit sa galit natatakot siya. Binura ko na ang mga records ng bank transfer mula sa foundation. Ligtas na ang ebidensya. Paano ang susunod na hakbang? Tanong ko. Kailangan nating pasukin ang record ng board meeting nung nakaraang buwan. May napirmahan si Gabriel na dokumento na maglilipat ng lahat ng assets ng Villarreal Hotels sa isang offshore account. Kung makuha natin yun, mapapatunayan nating pinapatakbo niya ang kumpanya patungo sa bankruptcy para pagtakpan ang utang niya. Paliwanag ni Rafael. Paano natin makukuha ang dokumentong yun? May isang taong nakakaalam kung nasaan ang orihinal na kopya. Ang sekretarya ni Gabriel, si Sarah. Pero kailangan nating makuha ang tiwala niya. Siya ang pinaka-loyal sa pamilyang Villarreal, pero may utang na loob siya sa yumaong Don Alejandro. Kinagabihan, nagkita kami ni Sarah sa isang parke malapit sa Makati. Hindi siya mapakali, pabalik-balik ang tingin sa paligid. Elisa, hindi ko dapat ito ginagawa. Pauna niya sa akin. Mahal ko ang pamilyang Villarreal, pero hindi ko na matanggap ang ginagawa ni Bianca kay Gabriel. Ginagawa siyang sunod-sunuran. Sarah, hindi ko gustong sirain ang pamilya. Gusto ko lang mabawi ang katotohanan, pakiusap ko. Nasa safe vault ito sa bahay ng mga Villarreal, pagtatapat ni Sarah. Ang susi ay hawak ni Mrs. Villarreal. Pero may kopya ako sa digital file sa laptop ni Gabriel. Magkakaroon ng audit sa susunod na Biyernes. Iyon ang pagkakataon nating ilabas ang katotohanan. Habang nag-uusap kami, isang itim na van ang biglang huminto sa gilid ng parke. Mga lalaking nakasuot ng itim ang bumaba. Sarah, takbo! Sigaw ni Rafael. Hinila ko si Sarah papalayo. Ang puso ko ay parang sasabog sa dibdib. Hindi ko inakalang ganito, kabilis silang kikilos. Habang tumatakbo kami sa madilim na eskinita, naramdaman ko ang hapdi ng pagkakasugat ng binti ko sa isang bakal na bakod. Dito, sigaw ni Rafael habang pinapapasok kami sa isang abandonadong bodega. Nagtago kami sa loob ng ilang oras habang naririnig namin ang mga yabag na mga lalaki sa labas. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Sarah. Nakita ko rin ang pagod sa mga mata ni Rafael. At sa gitna ng kadiliman ng bodega, napagtanto ko hindi lang ito laban para sa pera. Ito ay laban para sa kaligtasan naming tatlo. Elisa, bulong ni Sarah habang nanginginig. Nakalimutan ko sabihin. Hindi lang si Bianca ang nasa likod nito, may iba pang investors na kasabwat. Kung ilalabas natin ang dokumento, hindi lang ang pamilya Villarreal ang babangga sa atin. Napatitig ako sa kawalan. Ang kalaban ay mas malaki pa sa inaasahan ko. Pero hindi na ako babalik sa tondo para lang maging kusinera habang buhay. Hayaan mo silang dumating.
Sagot ko ng may matigas na boses. Kung gusto nila ng gulo, ibibigay ko sa kanila ang digmaang hinding-hindi nila makakalimutan. Paglabas namin ng bodega pagkaumaga, sinalubong kami ng balita sa radyo, isang sunog ang naganap sa opisina ni Gabriel. Ang lahat ng physical records ay natupok. Nuumiti ako. Alam ko kung bakit. Dahil alam nilang paparating na ako. Ang amoy ng abo ay nanunuot pa rin sa hangin nang dumaan ako sa harap ng Villarreal Hotels. Ang gusaling dati, ipinagmamalaki ko ang gusaling itinayo mula sa mga ideya ko, ay bahagyang nasunog ang North Wing. Sabi sa balita, electrical fault ang sanhi. Pero alam ko at alam ni Rafael na ito ay isang desperadong hakbang para burahin ang anumang bakas ng krimen. Wala na ang mga dokumento, Elisa. Malungkot na sabi ni Rafael habang tinitignan namin ang bakod na nakapalibot sa hotel. Hindi, sagot ko habang nakatingin sa mga bumbero na naglilinis. Ang mga dokumento ay material lang, Rafael. Ang katotohanan ay wala sa mga papel na iyon. Ang katotohanan ay nasa memorya ng mga taong pinaglaruan nila. Kinabukasan, dinala ako ni Rafael sa isang lumang apartment sa Pasig. Doon nakatira ang dati naming accountant si Mang Lito na pinatalsik ni Bianca noong una siyang pumasok sa kumpanya. Mang Lito, kailangan ko ang tulong niyo. Pakiusap ko. Elisa, iha, delikado ang ginagawa mo. Sagot ng matandang accountant habang nag-aayos ng salamin. Alam ko ang tungkol sa double ledger ni Bianca. Nakita ko yon bago ako tanggalin. Double ledger? Tanong ko. Oh, ang lahat ng perang pumapasok sa Villarreal Hotels ay hinahati ni Bianca. Ang kalahati ay napupunta sa main account at ang kalahati ay inililipat sa isang personal na shell company sa ibang bansa. Si Gabriel, alam niya pero hinahayaan niya dahil kailangan niya ang perang iyon para sa kanyang mga personal na investments. Isang matinding pagkabigla ang naramdaman ko. Hindi lang pala sila nagpapanggap na kasal, nagnanakaw din sila sa sarili nilang kumpanya. Mang Lito, maaari niyo bang patunayan yan sa harap ng board? Kailangan ko ng access sa system, Elisa, pero hinarang na nila ang lahat ng accounts ko. Tumingin ako kay Rafael. Sarah, sabi ko. Sarah ang may hawak ng master password, dagdag ni Rafael. Pero nasa loob siya ng gusali at mahigpit siyang binabantayan. Hindi natin kailangan ng password kung makakagawa tayo ng diversion, sabi ko. Sa loob ng 2 araw, nagplano kami. Hindi ito tungkol sa dahas. Tungkol ito sa psikolohiya. Alam ko ang kahinaan ni Bianca, ang kanyang pagiging mapagmataas at ang kanyang obsession sa imahe. Sa araw ng General Shareholders Meeting, nagpadala ako ng isang anonymous na bulaklak sa opisina ni Bianca. May kasama itong note, alam ko ang tungkol sa account sa Cayman Islands. Gaya ng inaasahan na tataranta si Bianca. Sa gitna ng kanyang pagpanik, kailangan niyang tawagan ng kanyang mga fixer. Doon kami kumilos. Habang abala ang lahat sa pag-security check sa opisina ni Bianca, nakapasok si Rafael bilang isa sa mga technician na nag-aayos ng kuryente matapos ang sunog. Sa loob ng server room, mabilis na kinonekta ni Rafael ang isang device na ibinigay ni Mang Lito. Elisa, makuha mo ba si Sarah? Tanong ni Rafael sa intercom. Sarah, ito ang pagkakataon mo, bulong ko sa telpono habang nasa labas ako ng hotel nakasuot ng uniforme ng isang server. Kung gusto mong iligtas ang legacy ni Don Alejandro, kailangan mo silang buksan ang main server ngayon. Elisa, natatakot ako, sagot ni Sarah sa kabilang linya. Sarah, isipin mo ang lahat ng taong nawala ng trabaho dahil sa kasakiman nila. Ang mga kusinero, ang mga waiter, ang mga guard na pinagkakaitan nila ng bonus. Gawin mo ito para sa kanila. Naramdaman ko ang paghinga niya sa telepono. Sige, ngayon na. Biglang namatay ang mga ilaw sa loob ng conference hall. Nagkaroon ng kaunting panic. Sa loob ng ilang segundo na iyon, na-uploaded ang lahat ng files sa isang cloud drive na direktang nakakonekta sa lahat ng gadgets ng mga shareholders na nasa loob ng hall.
Nang bumalik ang mga ilaw, nakita ko si Gabriel na nakatingin sa screen. Ang screen na nagpapakita ng ebidensya ng kanilang pagnanakaw. Lumabas ako mula sa kusina, tinanggal ang aking sombrero at tumayo sa pintuan ng conference hall. Tumingin ako kay Gabriel. Ang lalaking dati kong ipinagmamalaki ngayon ay mukhang lantang gulay sa harap ng kanyang mga investor. Surprise! Bulong ko sa sarili ko. Ang gulo ay nagsimula na. At sa gitna ng sigawan ng mga shareholders, nakita ko si Bianca na tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pot, pero ang aking mga mata ay puno ng hustisya. Hindi pa ito ang katapusan. Ito pa lang ang simula ng pagbagsak nila. Ang katahimikan sa loob ng conference hall ay mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Ang malaking screen sa harap ay hindi na nagpapakita ng kanilang new chapter presentation. Sa halip, sunod-sunod na spreadsheets, bank transfers at mga pirma ni Bianca na peke ay nakabalandra sa harap ng mga shareholders. Ano ito, Gabriel? Explain this, sigaw ng isa sa mga major investors habang padabog na tumatayo. Namamutla si Gabriel. Pinagpapawisan siya ng malapot habang pilit na pinipindot ang kanyang laptop. Ngunit ang lahat ng controls ay nakalock na. Si Sarah ay nakatayo sa isang sulok na kayuko pero bakas ang bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Si Bianca naman sa kabila ng kanyang pagiging sosyal at poise ay halos manlumo. It's a hack! Fake! Lahat yan! Someone is framing us! Sigaw niya pilit na kumakawala sa kahihiyan. Tumapak ako papasok sa loob ng hall. Ang tunog ng aking mga sapatos sa sahig ay parang tambol ng hatol. Lahat ng ulo ay lumingon sa akin. Ang mga investor, ang mga tauhan, at higit sa lahat, ang aking dating asawa. Hindi yan fake, Bianca, sabi ko ng malakas at malinaw. Elisa? Bulalas ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Tala ang katotohanan na pilit ninyong ibinaon sa abo, sagot ko habang humaharap sa kanila. Akala ninyo ba ay sapat na ang pagsunog sa gusali para burahin ang pagnanakaw ninyo? Masyado kayong kampante sa kapangyarihan ninyo. Lumapit ako kay Gabriel. Tinitigan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata. Ang mga mata't minsan ay nangakong magpoprotekta sa akin habang buhay. Gabriel, 7 taon kitang pinagsilbihan. 7 taon kong tiniis ang pangungutya ng pamilya mo dahil akala ko mahal mo ako. Pero ang totoo, ang mahal mo lang ay ang imahe na binuo natin. At ngayong nasira na ang imahe, yan nasaan ka na? Elisa, makinig ka? Pilit niyang hawakan ang braso ko pero mabilis akong umiwas. Huwag mo akong hawakan, malamig kong utos. Si Mrs. Villarreal, na kanina lang ay nakaupo sa harap, ay tumayo at tinuro ako gamit ang kanyang nanginginig na daliri. You piece of trash! You ruined my son's career! Hindi ka namin hahayaang manalo! Mrs. Villarreal, sabi ko nang hindi kumukurap. Ang kumpanyang ito ay hindi ninyo pag-aari. Ang kumpanyang ito ay naitayo dahil sa dugo at pawis ni Don Alejandro. At alam nyo kung ano ang pinakamahalagang bilin niya bago siya mamatay? Kinuha ko mula sa aking bag ang orihinal na kopya ng Last Will and Testament na ipinagkatiwala sa akin ni Rafael. Sabi niya ang kumpanya ay mapupunta sa taong may tunay na malasakit sa mga manggagawa, hindi sa mga taong gumagamit sa kanila para magpayaman. At ayon sa batas dahil ang kasal namin ni Gabriel ay totoo at legal, dahil ang pagbura nyo sa records ay isang krimen na may ebidensya na tayo ngayon, ang lahat ng shares na ipinangalan nyo sa inyong sarili ay invalid. Ang buong hall ay napuno ng bulungan. Ang mga investors ay nagsimulang mag-usap-usap. Ang mga bodyguard na dati ay sumusunod sa utos ni Bianca ay hindi na alam ang gagawin. Gabriel, call your lawyer, sigaw ni Bianca, desperada na. Too late, Bianca, sabi ni Rafael na biglang lumitaw sa tabi ko, kasama ang ilang mga pulis.
Ang mga dokumentong nakita nyo sa screen ay hawak na ng mga autoridad. Fraud, embezzlement at tampering of public documents. Lahat ng yan ay sapat na para sa isang arrest warrant. Si Gabriel ay tila nawalan ng lakas at napaupo sa kanyang upuan. Ang CEO na dati ay kinatatakutan ng lahat na yon ay isa na lang hamak na lalaking walang matakbuhan. Si Bianca ay sinubukang tumakbo palabas pero naharang siya ng mga security na nakahalata na sa sitwasyon. Habang pinoposasan si Bianca, tumingin siya sa akin. Elisa, hindi pa tapos ito, sis. Sirain kita. Sisirain ko ang buhay mo. Tapos na ang laro mo, Bianca, sabi ko habang tinitignan siyang ikinakaladkad palabas. Ang buhay ko ay sinira mo na noon pa. Ang natitira na lang sa akin na yon ay ang husti. Siya, tumingin ako sa paligid. Ang mga shareholders ay nakatingin sa akin, naghihintay ng susunod kong sasabihin. Sa sandaling iyon, alam kong naging CEO na ako ng sarili kong tadhana. Pero bago ko pa man sila kausapin, naramdaman ko ang isang matalim na tingin mula sa likuran. Hindi ito galing kay Gabriel o Bianca. Galing ito sa isang investor na hindi man lang nagsanangyari. Ang main stakeholder na hindi ko inaasahang makikialam sa eksenang ito. May bagong panganib na naman. At alam kong ang laban ay hindi pa talaga tapos. Ang tensyon sa conference hall ay hindi nawala nang umalis ang mga pulis. Sa kabila ng pagkahuli kina Bianca at Gabriel, may isang lalaking nanatiling nakaupo sa dulong bahagi ng mahabang mesa. Siya si Mr. Valderrama, ang pinakamalaking investor ng Villarreal Corp. Impressive, Miss Navarro, wika ni Mr. Valderrama habang dahan-dahang tumatayo. Nagawa mong pabagsakin ang mga Villarreal sa loob ng isang oras. Pero, handa ka na bang patakbuhin ang kumpanyang ito? Alam ko ang bawat sulok ng operasyon ng kumpanyang ito, Mr. Valderrama. Sagot ko ng may kumpiyansa. Higit pa sa pagpapalago ng pera, alam ko kung paano alagaan ang mga taong bumubuo rito. Ang negosyo ay hindi base sa malasakit, kundi sa numero, tugon niya bago lumabas ng silid. Tingnan natin kung hanggang kailan katatagal. Pagkaalis niya, nilapitan ako ni Rafael. Bakas ang pag-aalala sa kanyang muka. Elisa, hindi si Bianca ang pinakamalaking problema natin. Si Valderrama ay kilala sa pagiging corporate vulture. Kapag nakita niyang mahina ang pundasyon ng kumpanya dahil sa iskandalo, bibilhin niya ang lahat ng shares na maiiwan at wawasakin ang legacy ni Don Alejandro. Hindi natin hahayaang mangyari yon, sabi ko. Habang nag-aayos kami ng mga papeles sa loob ng opisina, tumawag ang warden ng kulungan. Si Gabriel daw ay gustong makipagkita sa akin. Ayaw ko sana pero kailangan ko ng isang sagot. Nasaan ang orihinal na dilikang diwa o ang lihim na account na ginamit ni Bianca para itago ang mas malaking pondo? Pagdating ko sa detention center, mukhang matanda na si Gabriel ng 10 taon. Ang kanyang mamahaling suit ay palitan na ng kulay kahel na uniforme. Elisa, mahinang tawag niya. Akala ko magiging masaya ako kapag nakuha ko ang lahat. Pero habang nakaupo ako rito, naisip ko ang mga gabi sa tondo. Naiisip ko ang supas na niluluto mo para sa akin tuwing uulan. Huwag mo akong paasahin sa nostalgia, Gabriel. Putol ko sa kanya. Narito ako para sa account number ni Bianca sa abroad. Alam kong binigay niya sa iyo ang access bago kayo mahuli. Tumingin siya sa akin nung may pagsisisi. Binigay niya sa akin ang access para itakas ang pera. Pero hindi ko nagamit. Eles ang totoo. Si Bianca ay hindi lang magnanakaw. Siya ay tauhan ni Valderrama. Nanlamig ako. Ano? Si Valderrama ang nag-utos kay Bianca na pumasok sa buhay ko. Gusto nilang makuha ang kumpanya noon pa man. Nang hindi nila makuha sa maayos na paraan, ginamit nila ang kahinaan ko, ang utang ko at ang pagiging sakim ko. Ako lang ang naging tool nila. Isang matinding pagkagulat ang bumalot sa akin. Ang lahat ng paghihirap ko ang panggigipit sa akin ay bahagi pala ng mas malaking plano ng taong nananakot sa akin kanina sa hall. Hindi lang ako nakikipaglaban sa ex-asawa ko.
Nakikipaglaban ako sa isang higante sa industriya. Elisa, tumakbo ka na. Kapag nalaman nilang may alam ka na tungkol sa koneksyon nila, hindi ka lang nila babagsakin. Papatayin ka nila. Umalis ako sa detention center na may mabigat na dibdib. Hindi lang pala personal ang laban. Ito ay survival. Paglabas ko, sinalubong ako ni Rafael. Elisa, may masamang balita. Nag-file ng motion si Valderrama para i-freeze ang assets ng kumpanya. Sabi niya dahil sa iskandalo, hindi na fit ang management na humahawak. Gusto niyang mag-take over. Tumingin ako sa malayo. Ang Villarreal Hotels ay hindi lang gusali. Ito ang aking buhay. Rafael, tawagan mo ang press. Utos ko. Para saan? I-expose natin ang relasyon ni Valderrama at Bianca. Kung gusto niyang maglaro ng maruming laro, tutulungan natin siyang mabahira ng sarili niyang putik. Hindi ako matatalo ng isang vulture. Hindi ngayon, hindi kailanman. Hindi na naghintay si Mr. Valderrama. Kinabukasan pa lamang nag-anunsyo na siya ng isang emergency board meeting. Layunin niya ang alisin ako sa posisyon bilang interim CEO sa pamamagitan ng pagboto ng mga natitirang board members na karamihan ay hawak na niya sa leeg. Elisa, hindi tayo handa. Bulong ni Rafael habang naglalakad kami sa hallway patungo sa boardroom. Ang mga boto ay hindi pabor sa atin. Kahit ilabas natin ang relasyon nila ni Bianca, sasabihin lang nila na conspiracy theory yon. Kailangan natin ng isang bagay na hindi nila kayang pasubalian. Sagot ko habang hinahawakan ang aking phone. Nakontak ko na ang dati nating head of security. May nakuha siyang kopya ng CCTV footage kung saan nag-uusap sina Valderrama at Bianca sa loob ng office ni Gabriel 1 linggo bago ang aksidente sa hotel. Pagpasok namin sa boardroom, bumungad ang malamig na mukha ni Mr. Valderrama. Nakaupo siya sa gitna, parang isang hari na naghihintay sa kanyang trono. Miss Navarro, handa na ba ang iyong resignation? Tanong niya nang may mapanuring ng iti. Masakit para sa akin na makita kang mapahiya ng ganito, pero ang mga shareholder ay naghahanap ng stability. Wala akong balak mag-resign, Mr. Valderrama, sagot ko habang nauupo sa tapat niya. Inilapag ko ang aking laptop sa mesa. Bago tayo bumoto, may gusto lang akong ipakita sa inyo. Sinubukan ni Valderrama na pigilan ako gamit ang kanyang kamay. Hindi namin kailangan ng mga kwento mo. Hindi ito kwento, sabi ko habang piniplay ang video. Sa screen, malinaw na makikita ang pag-uusap nila. Maririnig ang boses ni Valderrama. Siguraduhin mong mawawala si Elisa. Kung kailangan mong sunugin ang buong kumpanya, gawin mo. Akin, ang lupang tinatayuan ng Villarreal, hindi sa mga Navarro o Villarreal. Ang buong silid ay nabalot ng gulat. Ang mga board members na kanina lang ay tahimik na yon ay nagbubulungan na. Ang mukha ni Valderrama ay nawalan ng kulay, ang kanyang maskara ng pagiging isang respetadong investor ay unti-unting natutuklap. Fake AI generated yan. Sigaw ni Valderrama, tumayo siya at tinangkang kumpiskahin ang laptop ko. Huwag kang lalapit. Sigaw ni Rafael na agad namang humarang sa kanya. Maari niyo pong i-verify ang metadata ng video na ito sa kahit anong IT expert, hamon ko. At para sa kaalaman niyo, ang video na ito ay nasa kamay na ng NBI at ng mga major media outlets. Sa sandaling magtapos ang meeting na ito, ilalabas na ang balitang ito sa buong bansa. Tumayo ang isa sa mga board members. Mr. Valderrama, kung totoo itong ginawa niyo ay hindi lang labag sa ethics, krimen ito. Hindi ka namin hahayaang kontrolin ang kumpanyang ito. Doon ko nakita ang pagbagsak ng higante. Ang mga taong dati ay yumuyuko sa kanya, isa-isang nagsitay, waan at lumayo sa kanyang pwesto. Si Valderrama ay naiwang mag-isa sa gitna ng mesa, ang kanyang reputasyon ay nawasak sa loob ng ilang minuto. Elisa, makipag-areglo tayo? Pabulong niyang sabi na wala ang yabang sa kanyang tinig. Bibigyan kita ng pera, lahat ng gusto mo. Basta, huwag mo ilabas ang video. Tumingin ako sa kanya ng may awa.
Mr. Valderrama, sa 7 taong ko sa Villarreal, natutunan ko ang isang bagay. Ang pera ay nawawala, pero ang dangal ay hindi. Ang ginawa niyo sa mga manggagawa sa akin at sa pamilyang Villarreal, hindi yan mababayaran ng kahit magkano. Security, tawag ko. Ilabas niyo ang taong ito, hindi na siya welcome sa anumang meeting ng kumpanyang ito. Habang kinaladkad palabas si Valderrama, naramdaman ko ang paggaan ng aking dibdib. Sa wakas, ang mga anino ng nakaraan ay nawala na. Ang kumpanya ay akin na. Hindi para angkinin, kundi para itama ang mga maling nagawa noon. Paglabas ng mga board members, naiuwan kaming dalawa ni Rafael sa loob. Ramdam ko ang pagod, pero higit sa lahat ang kalayaan. Ginawa mo, Elisa? Sabi ni Rafael habang tinitignan ako ng may paghanga. Hindi ko ito nagawa mag-isa, sagot ko. Salamat, Rafael. Kung wala ka, baka hanggang ngayon ay nasa tondo pa rin ako naghuhugas ng plato. Kahit nasaan ka man, Elisa, naroon ako, sagot niya ng may halong lambing. Ngumiti ako. Ang buhay ko ay hindi na tungkol sa paghihiganti. Ito na ang oras para magsimulang muli ng may paggalang sa sarili at sa taong hindi kailanman bumitaw sa akin. Pero bago ako makapagpahinga, isang tawag ang dumating sa phone ko mula sa ospital. Si Mrs. Villarreal. Naghahanap siya ng hustisya para sa kanyang sarili. Ang laban ay tapos na, pero ang pagpapatawad ay isa pang mahabang kwento. Ang ospital ay amoy gamot at lumang alaala. Pagpasok ko sa pribadong kwarto ni Mrs. Villarreal, nakita ko siya roon, payat ng hihina at malayo sa babaeng. Dati palagi akong minamaliit sa bawat pagkakataong meron siya. Sa tabi niya ay walang ibang tao. Ang kanyang mga anak ay nakakulong at ang mga taong dati sumasamba sa kanya ay naglahong parang bula. Elisa. Mahina niyang tawag sa akin. Naupo ako sa gilid ng kanyang kama. Ngunit hindi ako lumapit ng husto. Bakit mo ako pinatawag, Mrs. Villarreal? Alam ko ang ginawa mo kay Valderrama, aniya pilit na humihinga. Alam ko ring ikaw ang nagbabayad ng hospital bills ko, simula noong maaresto si Gabriel. Bakit mo ginagawa yon? Hindi mo ako kailangang tulungan. Ginagawa ko ito dahil hindi ako ikaw, diretsahan kong sagot. Hindi ako ang taong mananakit ng taong wala ng laban. Pero huwag kang magkamali, hindi ito dahil sa pagpapatawad. Hindi pa kita napapatawad sa pagbura mo sa pagkatao ko, sa pagtrato mo sa akin na parang hayop sa loob ng sarili mong bahay. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Mali ako, Elisa. Masyado akong nabulag sa aking pagmamataas. Inakala ko na ang pagiging Villarreal ang tanging sukatan ng halaga ng isang tao. Ngayon, wala na ang kumpanya. Wala na ang mga anak ko. At wala na rin ang danggal na ipinaglaban ko. Ang dangal ay hindi nanggagaling sa pangalan, Mrs. Villarreal, sabi ko ng mahinahon. Ang dangal ay galing sa kung paano mo tratuhin ang ibang tao noong panahong akala mo ay wala ka ng kailangang patunayan. Tumingin siya sa kisame, tila inaalala ang lahat ng pagkakamali niya. Si Gabriel, mahal mo pa ba siya? Natahimik ako. Ang tanong na yon ay parang isang sugat na matagal nang naghilom, pero nagiiwan pa rin ng peklat. Minahal ko siya ng buong puso. Pero ang pag-ibig na walang respeto ay hindi pag-ibig. Ito ay isang hawla. Pinakawalan ko na ang sarili ko mula sa hawla. Anyon at hinding-hindi na ako babalik. Umalis ako sa kwarto niya nang may pakiramdam na parang may isang malaking bahagi ng nakaraan ang naiwan ko sa silid na yon. Hindi na siya ang babaeng kinatatakutan ko. Siya na lamang ay isang matandang babaeng biktima ng sarili niyang kasakiman. Paglabas ko ng ospital, sinalubong ako ni Rafael. May dala siyang kape. Okay ka lang? Tanong niya. Magana, sagot ko. Nayon ang tanging kailangan ko na lang gawin ay ayusin ang kumpanya. At siguraduhin hindi na mauulit ang maling pamamalakad noon. May kailangan kang makita, sabi ni Rafael, sabay abot ng tablet. Ang turnover report ng Villarreal Hotels.
Binago mo ang structure, mas maraming benepisyo para sa mga staff, mas maraming training programs para sa mga galing tondo. Elisa, ang dami ng nagbago. Pinanood ko ang mga litrato ng mga manggagawa sa kusina na dati kong kasama. Masaya sila. Nakangiti. Hindi na sila natatakot na tanggalin anumang oras. Ito ang gusto ko, Rafael. Hindi ang pagiging CEO, kundi ang makita na ang bawat isa sa kanila ay may dignidad na tulad ng sa akin, sabi ko. Elisa, tawag ni Rafael, matagal ko nang gustong itanong ito. Ngayong tapos na ang lahat ng gulo, ngayong malaya ka na, ano ang plano mo para sa sarili mo? Tumingin ako sa malayo sa mga ulap na unti-unting nagkukulay kahel sa dapit hapon. Ang tondo, ang hotel ang nakaraan, lahat ito ay bahagi na lang ng aking kwento. Pero ang susunod na kabanata gusto kong isulat ito ng may ibang tao sa tabi ko. Ang plano ko siguro mag-aral, magluto ng pagkaing hindi para sa mga customer, kundi para sa taong naghihintay sa akin sa labas ng gusali. Nakangiti kong sagot. Natawa si Rafael, isang tawa na puno ng pag-asa. Swerteng tao ng taong yon. Swerte rin siya sa akin, sagot ko habang hinahawakan ng kanyang kamay. Ang laban ay tapos na. Ang karma ay naibigay na. At sa wakas, si Elisa Navarro, ang kusinerang naging CEO, ay nakatagpo na ng tahanan na hindi nakabase sa pera o kapangyarihan. Ang pagbabago sa Villarreal Hotels ay hindi nangyari sa isang gabi. Sa loob ng 6 na buwan, binuwag ko ang lumang sistema na puno ng nepotismo at paboritismo. Ang bawat empleyado, mula sa mga janitor hanggang sa mga executive, ay dumaan sa mga training programs na mismong ako ang bumuo. Hindi na lang ito tungkol sa kita. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng oportunidad sa mga taong gaya ko na dati ay tinitingnan lang bilang katulong. Ngayong araw ay ang grand opening ng aming bagong sangay sa Tondo, isang training center para sa mga gustong pasukin ang culinary industry. Dito ang mga nanay at mga kabataang walang trabaho ay binibigyan ng libreng edukasyon. Elisa, nakahanda na ang ribbon cutting, tawag ni Sarah na ngayon ay nagsisilbi ng aking chief of staff. Ang dating loyalistang secretary ni Gabriel ay isa na sa pinakamaasahang kaibigan ko. Habang naglalakad ako sa gitna ng mga tao, sinalubong ako ng palakpakan. Hindi sila pumapalakpak dahil sa pangalang Villarreal na nakasulat sa gusali. Pumapalakpak sila dahil sa pangalang Elisa Navarro na naging inspirasyon nila. Sa gitna ng kaganapan, nakita ko ang isang pamilyar na mukha sa gilid. Si Mang Tony ang may-ari ng karinder, yung pinagtatrabahuhan ko noon. Lumapit siya sa akin na may hawak na maliit na regalo. Elisa, hindi ko inakalang. Ikaw ang magtatayo nito, sabi niya habang iniaabot ang isang maliit na box. Salamat dahil hindi mo kinalimutan ang tondo. Mang Tony, dito ako nanggaling. Dito ko natutunan na ang sarap ng pagkain ay hindi galing sa mamahaling sangkap, kundi sa pagmamahal sa pagluluto. Sagot ko habang niyayakap siya. Pagkatapos ng seremonya, kinuha ako ni Rafael para sa isang sandali ng katahimikan sa roof deck ng training center. Tanaw mula rito ang buong tondo, ang lugar na dati kong kinahihiya, ang lugar na naging saksi sa aking pinakamalalim na pighati at pinakamataas na tagumpay. Sabi nila ang nakaraan ay kailangan ng kalimutan, panimula ni Rafael habang nakatingin sa papalubog na araw. Pero sa kaso mo, ginawa mong pundasyon ng nakaraan para sa kinabukasan. Hindi ko ito makakalimutan, Rafael, sagot ko. Dahil kung hindi dahil sa sakit na idinulot ng mga Villarreal, hindi ko malalaman kung gaano katibay ang loob ko. Ang bawat luha na iniyak ko ay naging semento ng gusaling ito. Kinuha ni Rafael ang kamay ko. May nakuha akong balita mula sa abogado ni na Gabriel. Nag-file sila ng appeal pero rejected na. Habang buhay na ang hatol sa kanila dahil sa laki ng pinsalang naidulot nila. Tumango ako. Wala na akong nararamdamang galit. Ang hustisya ay hindi paghihigante.
Ito ay ang pagsasara ng pinto sa mga maling bagay para makapagbukas ng bago. Rafael, tawag ko sa kanya. Pagkatapos nito, ano ang susunod? Humarap siya sa akin, may hawak na maliit na box. Gusto kong simulan ang susunod na kabanata kasama ka. Hindi lang bilang abogado mo o kasama sa kumpanya. Gusto kong maging kasama mo sa buhay. Elisa, will you marry me? Napatigil ang tibok ng puso ko. Hindi ito ang singsing na iniyalay ni Gabriel noon, ang singsing na puno ng pagpapanggap at ambisyon. Ito ay isang simpleng singsing simbolo ng isang pag-ibig na dumaan sa apoy at lumabas na mas matibay. Oo, sagot ko habang tumutulo ang luha ng kaligayahan. Oo, Rafael. Sinuot niya ang singsing sa daliri ko. Hinalikan niya ang aking mga kamay, ang mga kamay na dati ay naghiwa ng mga gulay para sa mga taong hindi marunong magpahalaga at nayon ay hawak ang susi sa kinabukasan ng marami. Habang niyayakap niya ako, naramdaman ko ang hangin ng tondo. Hindi na ito amoy ng polusyon at kahirapan para sa akin. Ito ay amoy ng tagumpay, amoy ng bagong simula. Ang kwento ko ay hindi nagtapos sa pagbagsak ng mga Villarreal. Nagtapos ito sa pag-angat ng isang babaeng, minsan nang nawala ng lahat, pero natagpuan ng higit pa sa kaya. Mananang kanyang sarili, ang kanyang danggal, at ang pag-ibig na totoo. 5 taon ang nakalipas. Ang Villarreal Hotels ay hindi na lamang basta isang kumpanya. Ito ay naging simbolo ng pagbabago sa bansa. Ang Navarro Dizon Foundation ay nagbibigay na ng scholarships sa libu-libong kabataan sa buong Pilipinas. Ang pangalang Villarreal ay dahan-dahan nang naglalaho sa media na palitan ng mga kwento ng mga taong nagtagumpay dahil sa oportunidad na ibinigay namin. Ngayong umaga, dinala ko ang aking 3 taong gulang na anak na si Maya sa paborito naming lugar, ang roof deck ng training center sa Tondo. Nanay, bakit po ang daming tao sa baba? Tanong ni Maya habang nakatingin sa mga batang naglalaro sa ibaba mga anak ng aming mga scholars. Dahil anak, binibigyan nila ang kanilang mga sarili ng pagkakataon na mangarap, sagot ko habang hinahawi ang kanyang buhok. Lumapit si Rafael bit-bit ang aming kape. Hinalikan niya ako sa noo bago niya kinuha si Maya sa kanyang mga bisig. Handa na ba ang mga bisita para sa anniversary dinner? Oo, nandun na si Mang Tony at Sarah. Masaya sila, sagot ko. Napatingin ako sa aking daliri. Ang singsing na ibinigay ni Rafael noon ay naroon pa rin kumukutitap sa ilalim ng sinagmang araw. Hindi na ako ang babaeng nagmamadaling magluto para sa biyenong masungit. Hindi na ako ang asawang nagtatago sa anino ng ibang tao. Minsan sa mga tahimik na gabi, naalala ko pa rin ang gabing iyon sa hotel. Ang kahihiyan ng ulan ng pagtataksil. Pero sa halip na sakit ang nararamdaman ko, na lang ay pasasalamat. Kung hindi dahil sa gabing iyon, hindi ko malalaman na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nakadepende sa taong kanyang pinagsisilbihan, kundi sa kanyang sariling kakayahang bumangon. Nanay, look! Turo ni Maya sa langit. Tumitinggala kami. Ang langit ay asul na asul, malinaw at walang bakas ng anumang bagyo. Parang ang buhay ko dumaan sa matitinding unos, pero ngayon ay payapa na. Elisa! Tawag ni Rafael habang nakatingin sa malayo. Salamat sa pagpili sa akin. Salamat sa pagpili sa atin. Salamat sa hindi pagbitaw nung panahong halos sumuko na ako, sagot ko. Hinawakan ko ang kamay nilang dalawa. Sa ibaba, maririnig ang tawanan ng mga taong dati, itulad ko, nawawala ng pag-asa pero ngayon ay may bukas na hinaharap. Hindi ko na kailangang magpaliwanag sa mundo kung sino ako. Hindi ko na kailangang magpatunay ng kahit ano sa mga taong nang-api sa akin noon. Ang katotohanan ay simple. Ako ay si Elisa Navarro Dizon. Ako ay isang ina, isang asawa, at isang babaeng hindi na kailanman magpapaalipin sa kahit anong pangalan o danggal na gawa lang ng tao.
Ang kwento ko ay hindi kwento ng paghihiganti. Ito ay kwento ng paghilom. At sa wakas, ang sugat na iniwan ng nakaraan ay naging mga bituin na nagbibigay liwanag sa aking kinabukasan. Ang buhay ay maganda, at sa wakas, ang lahat ay tama na.